Nakatago sa dulong parte ng Tabina, Zamboanga del Sur ang isang lagoon na aakalain mong hango sa isang pelikula dahil sa taglay nitong asul at malakristal na tubig. Para marating ang lugar, kailangan pa nating bumiyahe ng 4 na oras sa mga mabato, lubak-lubak at maputik na daanan. Pero sa kabila ng mga lapantasyang tanawin na to, ano kaya ang nadiskubre namin na naging dahilan na magdalawang isip kami kung worth it ba talaga ang hirap at takot papunta dito? Kaya for today's video, isasama ko kayo papunta doon para kayo na mismo ang magdesisyon kung worth it ba talaga ang Blue Lagoon ng Tabina, Zamboanga del Sur. Nagsimula ang ating biyahe dito sa lungsod ng Josefina, Zamboanga del Sur. Hello guys, good morning. So, for today's video, pupunta tayo ng Blue Lagoon sa Tabina. Sa mga naririnig ko, maganda daw to kasi nga napakaganda ng tubig, tsaka sobrang blue. Manarinig din ako na hindi daw maganda yung daan papunta doon kasi may mga rough roads pa. So, palabas na tayo ng Josefina, Zamboanga del Sur ngayon. I think mga malalayo pa to mga 1 siguro. 3 hours siguro yung biyahe or 4. Kasi nasa dulo na to ng 2nd District of Zamboanga del Sur. Kami kasi nasa dulo din kami ng 1st District ng Zamboanga del Sur. Ang susunod na munisipyo namin is Misamis Occidental, at saka dito naman sa kabila is Osmeña, which is Zamboanga del Norte. So andito na kami sa boundary. Tapos yung Tabina naman, I think yun din yung last na municipality doon sa 2nd District, doon banda, kasi dagat na yun marami din namang mga resort doon, pero ang napili natin is Blue Lagoon kasi maganda daw doon. Next time naman tayo pupunta sa ibang resort. Punto muna kami dito guys, bili kami ng sweet corn. Yung nakikita nyo, yung mga tindahan-tindahan pang sweet corn yan. Nana ba kasi luto? Nakay luto? Nana mo luto diha? So unfortunately guys, wala pang luto kasi early pa. Still 6:03 in the morning. Bumahe kami ng maaga. And unfortunately, wala pang lutong sweet corn kasi niluluto nila yan the day na magbebenta sila kasi mapapanis yan. Morning, niluluto nila para mabenta nila hanggang hapon. So, ang sweet corn nga pala namin dito is 5 for 100 pesos. So, very mura. May nagtatanim ng sweet corn kasi Nana may dito. luto ang sweet corn gang? Kagila. 5 for 100. Para kaming salmon dito na nagsisiksikan kami kasi nga wala pa kaming sasakyan na medyo malaki. Soon baka makabili tayo. Salamat kay ma'am sa... Thank you. Mas maganda siguro pag bus. Yung bus maraming masakay. Bili tayo ng bus. So ito guys, ito yung sweet corn namin na 5 100. 5 100 pero maliit lang to. Since this is the first time na pupunta kami doon, hindi namin kabisado ang lugar. So we decided na mamalengke na lang dito sa isa sa pinaka-progressive na munisipyo ng 1st District of Zamboanga del Sur, which is ang Municipality of Mulabe. So yun guys, andito na kami sa public market public market ng Mulabe. So bibili na kami, andun sila Prexo. Pagkatapos naming mamalengke, agad-agad nagpatuloy na kami sa aming biyahe. After traveling 129 kilometers for 3 hours, finally, nakarating na rin kami sa Municipality of Tabina. Welcome to the Municipality of Tabina, Zamboanga del Sur.
man. Welcome to the... Magbayad ba dito? Wala man. Kami sila na mara. So, ang unang gagawin namin dito, guys, maghahanap kami ng pwede namin mapagbilhan ng lechon manok para makakain muna kami while nagluluto. Kasi hindi pa kami nag-aalmusal lahat. Kasi nagmamadali nga tayo kasi para ma-enjoy natin yung lugar. By this point sa journey namin, super excited na ako. But at the same time, nangangamba din kasi sa nakikita nyo, wala kaming mapagbilhan. And kaming lahat, gutom na talaga. So kailangan talaga naming bumili ng uulamin. Buti na lang talaga may tindahan ng lechon manok dito sa unahan. Akala ko talaga wala nang problema. Pero habang papasok kami sa Blue Lagoon, dito ko talaga na-realize na sobrang hirap pala ng daan dito. Dahan-dahan lang tayo dito, guys. Kasi medyo rough road na yung daan. Tapos, meron dong paakyat. So, tatry natin yan. Kaya natin yan. Tulak lang. 6 tayo. 5 magtulak. Tapos, 1 lang magmaneho. Okay na yan. Tapos, sa rough road, ito, maputik na naman. Maliit lang yung daan. Tapos, rough road. Problema dito, pag may nakasalubong ka ba? Ito, may paangat. Mas kuwan ba ni? Paangat dito. Grabe yung paakyat to. Wala ka diya. Oh. Sure. Grabe. Grabe. Hindi siguro pwede yung mga kuan dito, mabababang sasakyan. Buti na lang yung sasakyan natin. Although kuan lang siya. 5-seaters pero mas mataas kaysa sa mga sedan. Ito yung dinadaan pala natin, guys. Oh. Grabe, sobrang kuan pala nito. Kuan lang pala to. Ano tawag dito? Parang isang sasakyan lang yung makakadaan ba? Tapos pag may nakasalubong ka talaga, One lane. yun oh. Wala, 1 lane lang talaga. Tapos may mga kuan pa, may Alam, mga may nagtatrabaho. tunaan. Sterbin ang ada doon. Ha? Sterbin. Sterbin. Manday pa. Tungo pa wala. May nanggalan. Ito ako gugugulan. Kami na akong dahil nagtrabaho dito pa. So, yun. Grabe talaga. Turn na lang. Ilang kilometers na lang. Wait lang. Mamaya na natin tingnan kasi baka umikot na naman yung gulong natin. Yun. Oh. Kaya siguro wala masyadong pumupunta dito. Kasi dahil sa daan, siguro may pumupunta, nagmumotor lang. Or yung mga pick-up na malalaking mga sasakyan. Ganun. So itatry natin yun. Ngayon, tingnan kung marami bang mga bisita. Malaylayo pa pala to, no? Mga ilang kilometers na, ilang meters na lang. Wala na. Wala sa Google Map, guys. Pag pupunta kayo dito, pagtanong-tanong na lang talaga kayo. Baka na wala. Kasi walang daan eh. Hindi kayo magtatanong, mawawala talaga kayo. Sino pong tatanungin ito? Ito walang daan, no? So magtanong kayo, doon naman sa sentro kayo magtanong. Huwag kayo dito magtanong. Sino matatanungin niyo dito? Mga puno. Mga puno. Baka may mga ibon dyan. Nasaan ang Blue Lagoon? Mga diwata yung tatanungin nyo. Andyan ang may... Sisigaw kayo. Medyo challenging talaga yung daan, guys. Mga ibon. Kasi loose gravel siya. Iikot talaga yung gulong mo. So ito na ata yun. Blue. Ay, hindi pa. Sonahan pa pala. Blue Lagoon Adventures. Okay, ito na. Malapit-lapit na tayo kasi may nakita na tayo. Karatola. Taas mo, Chi. Karatola Sa nila. katulugsungan dyan. La.
Grabe. Grabe guys. Sana worth it. Lit lang nung daan eh. Sana worth it. Pero saan man nakita naman natin sa social media, sa YouTube din. Maganda naman. Yun lang. Saan na ba to? Saan na ba to? Grabe, paangat naman. Ang hirap nito pag uwi, guys. Pag ganyan eh. So pag uwi natin, sobrang tarik nito, tapos loose gravel pa. Masyadong pababa. Pero kaya naman ng mga badya. Kaya yan. Eto na. Welcome to Blue Lagoon. So after 4 hours of travel, finally, nakarating na rin tayo sa Blue Lagoon. Ang Blue Lagoon is located at tabi na Zamboanga del Sur. Kilala ito dahil sa asul at malinaw nitong tubig. Ang entrance nga pala dito is 30 pesos per person. At yung cottages nila naglalaro from 300 to 500 pesos. At para naman sa di marunong lumangoy, mai-enjoy nyo pa rin yung lagoon dahil pwede kayong mag-rent ng life jacket for only 50 pesos. Yan guys, andito kami. Tapos si mama andun na sa baba. Dito sila sa baba. Kasi umulan kanina. Hindi ko lang na-videohan pero umulan kanina. Oh, kikita nyo? Kikita nyo ba? Oh, shade. Sobrang green. So, pupunta na kami guys. Excited na ako. Medyo umulan kanina. So, may mga life jacket kami dito. 50 per life jacket. Tapos isang valid ID. Tapos, magbigay ka lang ng valid ID. Ang problema lang dito guys is ito. Sobrang tarik ng daan talaga. Pababa. Kasi andito tayo sa cliff eh. Sobrang ganda dito guys. Ha? Tingnan nyo. Oh, sobrang tarik pero sobrang ganda din. Wala mama. Wala yung ganang kuhan. Wala sila goggles na pangkuhan natin, no? Snorkeling, wala. Pwedeng maligo din dyan guys. Pero na nakikita nyo maraming mga bato. So, sinabi ko ni kina mama, doon na kami sa kabila. Tingnan nyo guys. See? Woo! Uy! Hala mo diya. Oh? Sobrang ganda. Layat siya diya. Okay. Grabe, ang taas nun. Ang taas nun guys. So dito, pwede na tayo dito. Ayun, kanina, yung lalaki kanina, dito siya tumalon. Nakakatakot, nakakalula. Sobrang taas. Naparabang. Sobrang blue ng dagat guys, oh. Sheesh! Sobrang ganda. Ano natin? Ano natin? Ayun na. Pagdating namin dito sa part na may hagdan kung saan pababa na kami, dito ko talaga na-realize na mag-research muna sa lagay ng panahon bago pumunta sa dagat. Wala akong kaalam-alam na may low pressure pala ngayon, kaya ito ang nangyari. Hindi lang masyadong halata sa camera, pero sobrang lalaki ng mga alon yan. Kung napapansin nyo, may mga taong nakatayo lang doon sa may hagdan dahil hindi rin sila makalangoy dahil sobrang lakas ng alon. Aano rin ka talaga papunta doon sa gilid. So delikado talaga, baka mauntog ka. Grabe, sobrang lakas ng alon, guys. So ang ginawa namin, lumipat kami doon sa kabila kung saan hindi malalim yung tubig.
Wala guys. Mga 30 minutes na kami Wala nga 30 minutes. Bumalik na kami sa taas kasi nga yun, lakas ng alon. Ito ay hindi. So lumipat kaming lahat dito guys kasi nga sobrang laki ng alon. Check namin dito sa bandang unahan kung pwede ba ditong liguan. Akala namin dito na namin mai-enjoy yung dagat kasi dito may mga part na hindi malalim. But I came to realize na mas malaki pala ang mga alon sa part na mababaw yung tubig. Tagalag pa na son. Delikado, baka mabong kayo dito. Yan ay hait diri oh. Ulit ba to, ma'am? Agay! Tawa lang eh. Agay, lampak ko, ginaw ko. Bato. Ako kay napakod akong tuhod. Agay. Hindi man umayon ang panahon sa lakad natin ngayon at hindi rin tayo nakapag-swimming gaya ng inaakala natin, pero hindi ko pa rin maipagkakaila na sobrang ganda talaga ng Blue Lagoon. And the best part is, nakapag-enjoy pa tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay. Palagi kong sinasabi sa mga vlogs ko na may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Katulad nito, hindi natin kayang kontrolin ang panahon. Pero ang kaya nating kontrolin is paano tayo mag-react sa mga bagay-bagay. So instead of letting the weather ruin our day, we chose to have fun even in an inconvenient way. And to answer the question, kung worth it pa rin ba ang Blue Lagoon sa kabila ng mga pinagdaanan natin, the answer is yes. Para sa inyo, worth it ba or hindi?